Take 2. Gumawa ng ano kaya lang maingay. Inulit ko. So mga boss, magandang araw sa inyo. At kung anong oras man, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Kung anong oras man pinapanood nyo yung video na to. Pag-uusapan natin sa mga kapwa ko technician na matagal na or mga ilang taon na or basta huwag na natin sabihin kung gaano katagal kasi baka magkakahalataan ng edad. Ano yung pinakaunang tester na ginamit nyo? Yan yung topic natin. At paano nyo to na-acquire? Hiningi nyo ba? Pinamana sa inyo? May nag-sponsor? Yan, comment lang dyan sa baba mga boss. Ako, yung pinakaunang tester ko ay hindi ganito. Yung brand Sanma, S-U-N-M-E, yung rip-off ng Sanwa. So ganito ang itsura. Kumbaga yung pinaka-style niya, ganito. Yung pinakaunang tester na ginamit ko. Pinakauna-una. Kasi noon, mga boss, kukwento ko lang sa inyo. Magsisikan tapos na. Second semester na, magsisikan year na ako. Patapos na second semester. So, taghirap noon eh. Kahit ngayon naman, taghirap pa rin naman. Taghirap noon sa amin eh. Ang nabili ko lang na tools simula nung nag-enroll ako ay soldering iron lang. Tapos yung tester, hiram-hiram lang sa klase o kaya sa instructor namin o sa teacher, hiram-hiram lang din. Then, kailangan na talaga mag-practical test. Tapos, mag-actual na kami ng troubleshooting. Hindi na pwedeng manghiram ka kasi kumbaga may examination na mag-troubleshoot kayo. Kailangan talaga na may sarili kayong tools. So, tamang-tama nun kasi December, walang pasok. Nataon naman may bakante sa construction. Nag-construction ako mga boss para makabili ng sariling tester. Magkano ba sahod ng laborer noon sa construction? Mga 150. So nakaisang linggo din ako mga boss. Yun, nag-construction ako. Natapos yung actually hindi na nga ako nakapag Christmas sa bahay noon at saka nakapag New Year kasi yun ang time din na yung pagtatrabahoan namin holiday, walang pasok yung mga empleyado, kailangan yun din ang time na kailangan magtrabaho ng mga sa construction. So nakaisang linggo mahigit ako kumita, nakabili ng tester. Kasi kung iaasa ko din sa parents ko pa yung pambili ko ng tools, wala. Kasi taghirap talaga kami noon mga boss. Yung pera noon halos pang tuition ko lang din. So nakabili ako parang ganito. Kaya nagkaroon ako ng tester. Ngayon, ang tanong, kasi di ba uso ngayon yung mga parapol, may mga technician, may mga tech vlogger na namimigay ng tester, at may iba na nagsisimula na nangangamba, baka pag hindi original, hindi matuto. So, payo ko lang sa inyo mga boss, kaya kapag nagsisimula kayo sa pagre-repair o newbie, or sabihin natin, papasok pa lang, okay lang bumili ng mga mumurahing tester muna. Kasi malaki pa yung room for improvement nyo. Malaki pa yung chances na magkamali kayo. At malaki pa yung posibilidad na masira nyo yung tester nyo. So may marami pa kayong hindi alam. May pagkakataon talaga kahit ako mga boss. Nakailang beses din ako nakasira ng tester. Nagkamali ng range, nasa resistance, naisaksak sa okay, naisaksak sa DC. Nare-repair naman, pero may iba na katulad sa mga klase ko dati, may natusta talaga, nasira ang tester, original. So sayang naman kung original yung bibilin mo, mamahalin yung price niya, tapos nasira mo lang, di ba? Yun ang pinaka iwan ko lang sa iba, pero sa aming mga nagsimula na walang-wala talaga, na hanggang ngayon walang-wala pa rin naman. Okay lang At saka okay lang din naman, kung may pera kayo na pambili ng original, okay lang din. Wala namang problema lang. Ang sinasabi ko lang sa mga katulad ko na nagsisimula na walang-wala, okay lang po bumili kayo ng mumurahin. Hindi nyo naman kailangan i-push pa yung sarili nyo para bumili ng branded para matuto. Matututo din kayo kahit mga imitation lang yung tester, basta tama yung reading. Walang problema yun. Sa akin kasi ang pinakamasasabi ko na original na nabili ko ay Wheeler. Wheeler lang na tester, okay na ako mga boss. Pero yung bumili ng Sanwa, wala pa, hindi pa ako nakabili.
Actually, yung digital tester ko na ginagamit ngayon ay Brother Ram. Binigay lang sa akin kasi binigyan ako ni Kuya Ariel TV ng tester na kulay pula nung nanakaw yung tester ko dito. Kaya lang bumaha nakarang taon, kaya ayun, nadisgrasya. Hindi ko na-save. Naibalot ko naman, kaya lang yung plastic na nilagay ko nabutas, natumba kasi yung natumba kasi yung pakano. Tumusok sa may matulis na bagay, pinasok pa rin ng tubig. Ayun. Kaya ang payo ko, okay lang mga boss na na hindi original yung tester nyo kapag nagsisimula pa lang kayo. O kahit matagal na rin kayo. Hindi, okay lang din. May mga advantage talaga pag original kasi may mga range o may mga tamang gamit or may mga features na wala sa mga imitation, pero kahit pa paano makaka-repair na rin kayo kahit mga ganitong tester lang mga boss. Actually ako naman nung hindi pa ako nagba-vlog, pure analog lang talaga ako. Ngayon lang ako nag-digital kasi pag nagpa-vlog ka kasi syempre may mga tutorial, ituturo mo. Mas madali kasi tingnan pag may mga number eh. Yung digital at saka analog, meron naman yung mga pro at saka cons. Hindi kailangan pagtalunan kung alin yung mas maganda. Mas maganda kung pareho meron ka. Yun ang pinaka madaling sagot diyan. Hindi na kailangan analog lang, kailangan digital lang, hindi. Kailangan At saka mas maganda kung marami ka mga test instrument katulad ng oscilloscope or ASR tester, mas maganda. Basta may pambili kayo. Kung wala naman, okay lang. Magkasya na lang muna kayo kung anong meron. Wala namang masama dyan, mga boss. May mga limitation lang, pero okay lang yun kasi yun nga, sabi ko nga dati nakaka-repair naman ako kahit ganito lang. Pero syempre may mga time din na may mali-repair ka na kailangan mo talaga ng equipment na dapat para dun sa ititest mo. Halimbawa, kailangan mong gumamit ng scope. Kung wala kang oscilloscope, katulad ko, hanggang ngayon wala pa akong oscilloscope. Hindi naman sa nagpaparinig ako, pero sa ngayon kasi binabaan ko na rin yung yung mga tinatanggap kong repair Alam ko yung mga repair na kailangan ng oscilloscope, halimbawa sa TV o kaya sa mga class D amplifier o kaya sa mga welding machine. Hindi ko na tinatanggap. Ganun lang kasimple. Hindi ko na tinatanggap. Pang 5 auto na lang Kung marami naman 5 auto, okay lang din naman Kasi yung main purpose naman natin sa pag-repair ay hanap buhay. Kung ano yung marami, tapos kahit ulit-ulit okay lang basta as long as kumikita tayo. Ganun lang. So ito yung pinakaunang tester ko, hindi ganito. Actually ito namang tester ay may binibenta kayong LC. Anong LC? Ito po, lang yung tubo. Sa electric fan. Anong size niyan? Malaki ba? Ay, wala pa akong ganyan, tatlo lang. Tatlo lang ang blade ng nandyan ko. Tatlo lang. At saka manipis po yan. Try nyo sa lamuan, baka meron doon. Sige, thank you kuya. Sige. Sana nga ba tayo naputol yung sa tester. Okay lang din naman mga boss. Pero kung gusto nyo gusto nyo mag-repair ng marami, kumbaga overall kayo, yan. Mag-invest din kayo sa mga tools, test instrument, mga clamp meter, PSR, transistor tester, oscilloscope, kahit kung gusto nyo wala pong masama doon kasi yung mga tools at saka mga equipment ay malaking tulong para mapabilis yung pagtatrabaho o yung range ng kaya nyong gawin ay lalawak. Ganun po. So, hindi naman sasabihin, bakit si ganito, veteranong tech, tester lang ang ginagamit ay nakagawa naman or hindi niya na kailangan ng So, yan ay mga katwiran ng mga masyadong mataas ang tingin sa sarili. Wala tayong magagawa doon, magaling na siya masyado. Sabihin na natin, lahat ng trouble kaya niyang gawin dito lang sa bakit? Siya ba at ikaw ay isa, di ba? Hindi. Pwede mo siyang gayahin pero hindi naman applicable para sa lahat yung yung knowledge niya o yung kakayahan niya, yung skills niya, di ba? Kailangan mo pa rin bumili ng gamit para mapadali yung trabaho. Ganun lang kasimple. Hindi kailangan halimbawa may isang technician na super taas ng level at napakagaling nakakagawa kahit analog lang, ay magaling siya, di ba? Ganun lang kasimple. Purihin natin, ganun lang. Pero kung
Lahat na magsisimula ay magiging ganun ba kagaling sa kanya, hindi lahat. So, iba-iba mga technician. May mga technician talaga na kailangan nila ng mga proper tools at saka equipment para maayos yung inaayos nila, 'di ba? Mga boss. May mga ilan na pupunta doon sa level niya, marami naman ang hindi. Ganun lang kasimple 'yon. Swerte na 'yon kung ikaw pupunta ka doon sa level niya, paano niya naman yung karamihan? So, dito tayo, bumili tayo ng mga tools. So, hindi ko ina-encourage na kahit tester okay lang. Pero, ako naman, kaya ganito lang kasi nakontento na rin ako. Pero hindi ko sinasabi na dapat isang tester lang din kayo. Hindi ko ina-encourage kayo ng ano. Hanggat maaari, kung kaya nyo mag-upgrade ng tools, ay ituloy nyo. Kung may pambili naman kayo, ituloy nyo. Kung kailangan nyo bumili ng isang tools para mas madali yung trabaho nyo, ituloy nyo. Diba? Hindi ko kayo sasabihin na, ay wag na, bakit ka pa bibili? Ako nga, tester lang na isa, kaya ko naman eh. Ikaw yun, iba naman din siya eh. Diba? Simple lang yun. Oh, mahaba na yung ating paliwanagan. Tama na muna dito sa ano. Basta, unang tester na nabili ko, nag-construction ako. Binili ko sa sariling kakayahan ko. Hindi original, hindi mamahalin, hindi branded, pero masasabi ko na proud ako na binili kong tester, pinakaunang tester ko ay pinagpaguran ko talaga, hindi ko hiningi.